Tayo po ay makinig sa ating Panginoon. Mga kabataan dyan, makinig tayo. Salamat, Amaro, sa magandang pagpapahayag ng mga pananalita. Sa umagang ito, encourage us to really go to our God for worship. Salamat din sa mga bulaklak, maganda. Hindi mo nakabili nito. Praise God. Amen. Ang panahon ay malungkot. Halos magtatatlong linggo, no? Ganyan. But still, we will worship the Lord, whatever situation is. Now is the time of worship. Sabi nga ni Apostle Paul, in every seasons of life, we need to worship the Lord. Kasi wala sa damdamin ng pagsamba, wala sa magandang pakiramdam ng pagsamba. It is all set up by our Lord Jesus Christ. It is all established by the Lord before the foundation of the world. Yung mga gifting, inheritance, yung sacrifices ni Jesus Christ, nailatag na. Ang response lang natin ay magpasalamat ang ng panahon. Pag natutuhan niyo po yung ganyan, na we worship God in spite of baha. Yung mga kapatiran tayo sa Pampanga, nagsisimba sila ngayon pero may Pampanga. At tayo, mapalad pa tayo ng kokotse. Automatic yun. Pagka tagbaha, bababa na nila sa kanilang mga bahay, yung bangka nila na walang katig. Diretso na sila sa isang parang kamahalig. At makikita-kita yung mga bangka. Nandun na sila mag-worship. Pagka-preach ng pastor, hindi na rin. Ganun. Ang mahalaga ay sasamba. Ewan po ba doon? Mapalad tayo sa pasita, hindi tayo binaha. Talagang yung mga pinuntahan namin ni Candice doon, talagang sabi ko nga, Lord, baka yung Innova hindi na mapakinabangan, pero salamat sa Diyos. Malakas talaga ang Toyota. Talagang against all odds, salamat sa Panginoon. Talagang first time in my life to experience that puting-puting ulan, ang takbo ko 40 lang, 40. Hindi naman pwede ko dito kasi baka yung mga lupa bumaba kahit tuloy-tuloy kami. Yan, salamat sa inyo sa panalangin. Yan. Panginoon, salamat po sa umagang ito. At tupayan mo ang aking mga kapatiran sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita. Lulutan niyo kami ng kalakasan. Help us to be reminded that this is the reality, na mayroong katotohanan ng spiritual na bagay. Alisin mo ang mga daya ng filosofiya, ng emosyon, ng pagsamba ay nakabatay sa aming pakiramdam, sa aming kalusugan. We are very thankful because before the foundation of the world, everything is established in Christ. We are here to give glory, to worship, at tipong-tipong kami sapagkat nagsasakripisyo ang mga kapatiran, sapagkat you are worthy of our coming here para magkaroon ng pagkilala sa iyong pangalan. Tunay nga pong tumitingin kami sa inyong pagiging magandang Diyos, the author and perfecter of our faith. Nawa, alam ng mga disruption ng mga kapatiran sa kanilang kaisipan sa umagang ito ay kayo po ang magpawi, alisin niyo po ito kami. Mighty name of Jesus we pray. Amaros, maganda pagkatagalog ko. Alam, magtatagalog ako ng gusto ngayon. Kasi linggo ng wika, ubus. Tama po ba? Nakarecover lang namin, hirap pala magkasakit ng may awa lagi ang Panginoon. We are complete in Christ. Ano man ang sitwasyon. Alam niyo, sa panahon ng Ephesians at Colossians, yung dinagdag nila sa kanilang buhay ang philosophy of men and wisdom of men. And Gnosticism, para magkaroon sila ng tinatawag na dagdag na kakumpletuhan sa buhay. Observe the world today, marami tayong mga tinatawag na Stoics, principle, psychology. Maingay na maingay ang internet, lalo na ang AI, maingay na maingay. Sa klase ko nga, ako natulala kahapon. Meron kami konting meeting kahapon. Dinidiscuss namin yan. Hindi lang naman kasi AI yan. May 5 pa pala yan. Meron pang binabayaran sa Amerika na $10, $99, para lang makuha ang lahat ng kalakasan ng tao. But still, ang aming conclusion, pag walang Holy Spirit sa iyo, wala ang guidance ng Espiritu Santo sa iyo, kahit anong gandang gawin niyo sa inyong pagtatrabaho, sa ating community,
babagsak pa. Hindi na umaga, row na row, basa lang tayo. Napakasarap po yung gano'n. Wala kayo inaasahang mga internet. Masarap. Sapagkat makikita mo yung Word of God ay pure. Magsanay po tayo minsan ng gano'n. O madalas. Lalo na kasi mga bataan ngayon. Saka yung mga magagaling sa atin, laging may, ano tawag dito, may tungkod na kailangan. Kompleto lang po ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng tungkod, hindi ka mabubuhay niya na wala internet. Tama ba? Hindi kayo mabubuhay na walang AI. Hindi tayo mabubuhay na walang everything we do. Alam, magsanay na kayo na everything we do. Na tatayo kayo rito. Huwag na yung gano'n. Tulad nyo sa papel. Form your own language, dialect. Kasi importante yun. Baka kasi mamaya nagiging mechanical tayo. Let's form our own raw and organic pagkukomposition. Parang ginawa sa inyo natin, Rose yung alina, maganda yun. Kasi magiging parang, balik tayo sa dati pa naman Jesus Christ. Iba na ho ngayon. Ang Pilipinas, magtatayo tayo ng ganyan. Maubos na tubig nyo. Hindi pa na maubos, marami tayong tubig ba? Alam nyo na yung ibig ko sabihin. Tama ko ba? It needs a lot of water. Colossians, as I said, ay may human philosophy to complete their lives. May human wisdom to complete their lives. Diba? But sabi ng Panginoon, we are complete in Christ. Verse 10. We don't need, hindi natin kailangan ng ganitong mga human philosophy. Do minsan-minsan natutulungan tayo nito. Pero pagka ikaw kasi sola scriptural na, aasa ka talaga dito. Mga minamahal, umasa ka dito. Napaka-exil lang ang panahon. Umasa tayo dito. Ang sinasabi ng Panginoon, ng kabuuan ng ating pagkatao, pag nakikristo ay wala tayong mamimiss. Wala tayong mamimiss. Entirely well no missing part. Yun po yun. In the Greek word, ito is hugeis. We are well, we are soundly established in Christ. Yan po yan. Bigay tayo ng illustration pagka si Jesus Christ ay nagbibigay ng wholeness or completeness sa ating buhay. Magbabasa lang ako ng ilang bagay sa inyo sa ating Biblia, sa Matthew. Sige, makinig lang po kayo, makikita ninyo mga wordings ng ating Panginoon. Iba yung aking boses, ano? Pero, andyan naman kayo. Open yung Bible. May mga Bible ba kayong dalatin? Iba kasi yung paper kaysa sa... Ako naman hindi against sa computer kasi sa paper yung maganda rito. Nakakapagsulat kami sa gilid. Magsulat ka lang sa gilid ng ng computer ng Bible mo. Pag malaki mo nga sa akin kabataan, nakakapagsulat ka sa gilid ng iyong Bible. Di ba hindi? My notes. My notes daw. Make your own notes. Kaya ako may Bible na ganito, nilalagay ko sa gilid, minsan may verse, minsan may date. Hinipo ako ng Panginoon, August, ganito, nilalagay ko yun. Kaya pagka minsan na-limit ko, pero di ako against dun sa lagi kayo may dalang computer na, pero sanayin nyo na rin. Iba talaga yung may paper. Walang nag-i-email sa akin, ha? Eh baka si Ate Candice hindi pwedeng awayin niya. Pag inihampas, patay. Dahil na yung Bible niya. Hindi pwedeng awayin. Napakalaki ng Bible. So much for that. Matthew chapter 9. Ito, nasahin ako sa inyo ilang bagay. Sabi rito, but, verse 20, Jesus turning and seeing her said, Daughter, take courage, your faith has made you well. At once, the woman was made well. Yung well na ito, sa ibang translation, wholeness. Sa ESV parang gano'n, sa King James gano'n. Tapos mayroon binanggit sa chapter 12, verse 13. Ganda rin ang translation ng Matthew. Yan. Then he said to the man, stretch out your hand. He spread it out, and it was restored to normal like the other. Sa ibang translation, nagdagdag dito ng
Yung all well, complete. Ganyan. Chapter 15, basahin ko po sa inyo, verse 20 and 31. Ilang illustration lang. Mamaya papaliwan ko para maintindihan nyo. Then Jesus said to her, O woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish. And her daughter was healed at once. Tapos verse 31, ang sabi dito, so the crowd marveled as they saw the mute speaking, the crippled restored, and the lame walking, and the blind seeing, and they glorified the God of Israel. Yung complete, yung restored, yung well, isa. Buo ang ibig sabihin. Si Jesus, hindi ko na babasahin hanggang dyan, pag nagpagaling siya, bubuuin ka niya. Ganun siya magpagaling. Hindi yung babalik-balik ka dahil merong nag-relapse. May nabalitaan ba kayo na nagre-relapse pagka nagpabango ng Panginoon ng may sakit? Whole. Kung physically, ang Panginoong Jesus ay concerned na maging whole tayo, kompleto tayo sa Kanya, so much more yung ating spiritual na kalagayan sa buhay. Mabigat po ang buhay ngayon, marami tayong mga kapatiran, may mga problema rin naman. At maganda kinantan nyo, may mga sitwasyon tayo sa buhay, may mga problema tayo, tama mo ba? Kasi wala akong problema. At tayo may mga kabigatan, pero pag naintindihan nyo na ating Panginoon ay hugay is, God is preparing entirely well for a well-being of a person because of His offer, yung kanyang sarili, no missing part, walang relapses kay Jesus Christ. Complete talaga tayo. We are whole instantly, not only physically. Hindi ito yung turo sa physical lang. Na pinapakita dito, kung concern niya si Jesus Christ na magkatawang tao, na lahat ng pagalingin niya, at siya'y naging buo, at siya'y naging whole. Lalo na tayong mga anak ng Diyos sa ating spiritual na kalagayan. Our Lord Jesus Christ wants us to be entirely well. Ang tawag dito, brand new wholeness. Pag na kay Kristo ka, buo ka, the old has gone, the new has come. Amen po ba ito? Hindi ka lumang tao. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikay bagong tao. Psalm chapter 51 verse 10, create on me a clean heart. Bigyan mo ako ng malinis na puso. Clean heart. Create on me a new heart. No spot, no blemish. Ezekiel, ang sinasabi nito, God is giving us a new heart. Kay Kristo, buo na po tayo. Yan po. Pastor, mahalaga ito sa mensaheng ito. Sapagkat ito ang offer ni Jesus Christ. Kung titingnan nyo nga dyan, makibukas kayo sa book of John, bago ko magbigay ng mga points sa inyo. Yan, salamat. Sarap yung Bible, oh. Hindi ko kailangan magpipinit ng John 1 verse 16. For all His fullness, di ba? For all of His fullness, we have all received and grace upon grace. Ibalog ka, napakagandang verse nito. Ano ba sa Tagalog na sinasabi? Sa Tagalog na sinasabi, may translation pa kayo sa Tagalog. Diba? Ganda, oh. For all of His fullness, we have all received and grace upon grace. Sa kabuong pagkabuo ni Kristo, natatanggap natin ang kapuspusan. Puspusan ng Diyos. Yun yung binabanggit kanina sa Ephesians. Puspus po tayo ng Diyos bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya kung feeling not well ka ngayon, not in the mood, emotionally down ka, may mga problema tayo sa bahay, hindi lingid sa Diyos ang lahat ng yan. Walang sumasabit sa Diyos. Kumpleto tayo sa Kanya. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Yun ba ay nagbibigay sa inyo ng kaaliwan, mga minamahal? Diba? Napakasarap na all things, sabi nga sa 2 Peter 1:3, may fullness tayo kay Jesus Christ. 2 Corinthians 5:17, binanggit ko na sa inyo kanina. The old has come, the new has come. Even Galatians chapter 6 verse 15.
You have been made full. Para tayong sasakyan na empty nung wala si Kristo. Nung ating Panginoon sa Kristo ay pumunta sa ating buhay, ay binigyan niya tayo ng full tank na karanasan. Ang lahat pong ito ay hiniram natin. Yung introduction ko kay John MacArthur. Meron kasi siyang message na 15 tungkol dito. Sabi ko, dami na nahiramin ko nga yung ilang bagay tungkol dito. Tingnan nyo, dito galing sa akin, galing sa kanya. Yung introductory ko sa inyo. Na tayo hindi dapat natataranta daw sa buhay, natatakot bigla sa buhay dahil ang verse na binanggit nga dito ni John 1:16, the fullness we receive upon Christ. Para tayong full tank. Full tank. Aldrin, full tank. Masarap yung maka-full tank yung sasakyan. Kahit malayo ang puntahan mo, medyo may pakiramdam ka na hindi kasasapin. So much for it, mga minamahal. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang completeness natin kay Kristo, dalawang bagay. First point is the spiritual victory that we experience from God. At ang second point ko po sa inyo is a Christian confidence or spiritual confidence that we can practice because of our completeness in Christ. Ulitin ko, spiritual victory and Christian confidence. Sabihin nyo nga ako na. Spiritual victory and Christian confidence. Kanina, nagpe-pray sa inyong elder ko, nag-observe ako sa prayer niya. Buo na sermon binuo na niya sa prayer niya. Kasi we are adopted by God, forgiven by God, reconciled by God. Ang tanong mo, pinag-aaralan ko yung 1 Corinthians chapter 15 sa ngayon. Imagine mo may glorification na naghihintay sa atin. Pag namatay tayo, itong lupang pinahihirapan sa mundong broken world na ito ay bibigyan ng glorified body ni God. Naaral ko to, yung resurrection of the bodies, kasi nga, last days na ngayon, people, nakikinig ba kayo? Itinatapo na ngayon ng tao ang kanyang moralidad. Pinapatay na bata sa Amerika. Massachusetts, yan ang topic ko kanina umaga. Imaginin mo na hanggang 34 weeks ang isang bata ay may karapatan kang ihulog. Grabe yung bansang ito. First world country, nasa kanila lahat ng pangailangan, but they are killing their child. Ba't ako nagsasalita ng ganito? Kasi kung hindi ka kumpleto kay Kristo, kung hindi ka feel reconciled, usap nga kami ni Elder kung nung kami kumain dito sa Batangas. Sa pinakamasarap na kinainan namin. Iba yung depravity ng human being. Wala na sa kanila yung mga forgiveness ni God, reconciliation kay God, yung answered prayer, nagpe-pray tayo. Ang mga tao ngayon, ipapangalandakan ng pagiging masama. Do you believe that? Di ba? Sa atin, corruption lang corruption. Kahit nagalit tayo, pero ibang bansa kahit mayayaman, they are killing their own people. Grabe, no? Ang daming mga files. Ano ba yung mga files ng mga nakaraan? Na Epstein file, naku talagang marumal-dumal. Ayoko na napabuksan sa mga bata. Nagbukas ako minsan. Nasa church kasi kayo Nasa church na kayo, parang kasi natin. Nagka-count tayo, pero sa isang banda ng lipunan, kultura na kasalanan. Kultura. Isipin mo doon, minsan nakatayo ka lang, nag-aabang ka ng train, pag hindi ka medyo maingat, may nagdaan na medyo adik-adik, sasamakin ka hanggang sa mamatay ka. Kukunin lang yung mga gamit mo sa mga subway at kitang-kita yan. Wala nang essence yung sinasabing spiritual. Ang buhay ay puro paglubog sa brokenness ng tao. Pero imagine mo, kumpleto tayo kay Kristo, binigyan tayo nito. Ito yung nagpapabuo sa atin, yung inheritance natin, na tayo yung may salvation, verses 11 and 12. Chapter 1. May forgiveness tayo, verses 13 to 15.
And may victory tayo. Verses 16 and 17. Meron tayong pinakalooban ng Diyos, kumpletong kaligtasan. Diba? At dito, pinagmamalaki ng mga taga-Colosas, kailangan pa nilang dagdagan sa pamagitan ng pagtuli. Pero kay Kristo Jesus, ang pagtuli ay sa puso. Ang pagtuli dito sa Colossian people ay sa kanilang tribe. Kaya iba yung Pharisees noon, pinagmamalaki nila, additional kay Kristo. Ito na ba yung mga philosophy? May mga grupo sa churches na gano'n. Pag hindi ka na bautismo, hindi ka kulang buhay mo kay Kristo. Pag hindi ka na, ito nga, tuli. Dinadagdagan ng human wisdom. Pero sinasabi ni Apostle Paul, ang ating puso ang tunay na nasi-circumcise ni Kristo. Ito na po yung pumapasok na heresy sa panahon nila. Pero sabi ng Panginoon, circumcise in the heart, yung sakripisyo ni Jesus Christ, ang tawag dito ay surgical salvation. Diba? No more requirements for physical aspect or outward mark. Our heart is circumcised in Christ. Therefore, we are complete in Christ. Yun po yun. Si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Cutting away. Ibig sabihin kaya kasi ng circumcision. Cutting away of sinful things. At yung spiritual surgery, ginawa sa cross na pagbaryo. Kaya kumpleto tayo, wala tayong patutunayan sa Diyos. Ang response mo lang bilang tinubos ng Panginoon, pagsamba. Yung message ni, kung maalala ninyo, ni Raya, may binanggit siya na blameless and holy. We are saved not to abuse that grace, but to live on that light, that the cutting away or sinful things ay tinubos ni Kristo at pinamanahan tayo ng kakumpletuhang maganap natin mga godly things sa mundong ito. Mga minamahal. In the Greek word, it is another term for pleroo. It means life in Jesus Christ is complete. Pleroo ay nagbibigay na another example for us that life without Jesus Christ is incomplete. Kahit anong yaman ng isang tao, kahit dito sa Ephesia na nandito sila sa pagsamba kay Artemis, isang napakagandang syudad na one of the, kumbaga sa panahon natin ngayon, gamitin na natin BGC o Makati ng panahon nila. Pero without Christ, life is incomplete. At yun din ang sinasabi kay Colossian, na don't add Christ, don't add Christ. With Christ, you are pleroo or complete. Ang amin naman. Agree na ba kayo na kompleto ka kay Kristo? Masarap sabihin na ano. Pero minsan, may mga tao na pakiramdam nila hindi sila complete kung wala silang friend. Ganito ba kayo? Pag hindi ka friend, hindi sila complete. Spouses. Hindi ako complete pag wala yung asawa ko. Natatakot ka ba, Chay, na halimbawa di ka makapagka-boyfriend, dumating ang panahon na gano'n? Sa inyo ba, nanangingiti ba? Natatakot pa ba ang mga Ate Ses? Hindi na siguro. Dahil kompleto na kay Kristo. At Amaros, natatakot ka ba tayo? Di ba minsan kasi meron tayong ganong incomplete ako pag wala akong mga ganito, boyfriend, spouses. No, you're complete already in Christ. Achievements in life. Kapag hindi ko na-achieve yung mga bagay na yan, incomplete ako. Hindi ko nabili pa yung mga ganito, incomplete ako. But only Jesus can complete us, not the philosophy of the world, not the things of the world. Paano kaya natin isa sa buhay na victorious na tayo? Na napagtagumpayan ni Kristo ang krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan niya ang kasalanan, pinagtagumpayan niya ang kamatayan, at nag-resurrect pa siya. Paano natin i-apply yun? Sa panahon na ikaw ay walang madukot na pera. Ito na si Pastor.
Sa panahon na wala kang babayad ng tuition fee. Ay, apply ba na tayo? Pastor, kumpleto ako kay Kristo pero wala akong pera. How can you settle your heart pag dumating yung gano'n? Dami kong test sa aking physical, pero sabi nga ni Candice kanina, kung mahina-hina yan di ba, prayer niya kanina, di ba, nakakalakas yun. Salamat po, nagkasakit kami. Naintindihan namin ang meaning ng rest in Christ. Pero hindi naman rest in peace. Can you appreciate God in yung mga ganong balancing bagay? We can become patient pag mayroong sitwasyon. We become loving. Nagpe-pray ka na maging loving ka, bibigyan ka ng problema. Mga tao. Halimbawa, nagpe-pray ka, gusto mong maging compassionate, bibigyan ka ng sitwasyon na maraming mga nagugutom. Pero lalo na kung nasa iyo na si Kristo Jesus, di ba? Kayo ba ay sinasabi niya sa inyong kotse, sa inyong boyfriend, pag nakikita mo halimbawa yung motorsiklo, kinakausap ba ni Pastor Arilio complete yung motorsiklo niya, sasabihin niya, sinasabi ko ba, you complete me? Nasabi mo na ba sa asawa mo yan, you complete me? Alala niyo yung movie na yan? Si Tom Cruise at sino may medyo chinita na Chinese na American. Ayan. You complete me, sabi ni Tom Cruise sa movie na yun, yung love story nila ni, I forgot that beautiful American na nagpakitoke. Yun yung movie niya na yun, yung pero ang nagbibigay ng kumpleto sa atin ng buhay ay wala na iba kundi ang Panginoon. Kahangalan yun. Pag sinabi mo sa isang tao, sa iyong trabaho, sa iyong mga achievement, that they are the ones satisfying us and completing us. Still, our deep longing is Jesus Christ. Our deep longing is Jesus Christ. No one can save us, but only Jesus Christ. Amen po ba ito? No one can forgive us, but only Jesus Christ. Kahit napakalalim ng kasalanan mo, hindi ka kaya ligtas ng asawa mo. Si Kristo lang. Kahit na pakiramdam mo, nag-iisa ka, Jesus Christ is there. He will never leave you nor forsake you. Just imagine we are completed by the wisdom of Christ, not our religion. Maraming nagpapakayaman sa religion sa panahon ng Ephesian at panahon ng Colossian. Maraming nagpapakadalubhasa sa mga religion ngayon. Kami careful sa aming pag-aaral sa aming Bible school na yumaman masyado sa mga ganon. Laging may warning yung aming mga profesor na our wisdom, our greatest wisdom is Jesus Christ. Kaya marami nagiging debater, parang dating hiling makipagtalo, lahat ng mga sulok-sulukan ng mga aklat, nire-review. Pero kung maintindihan lang nila na from the beginning of the world to the end, the wisdom is Jesus Christ. Siya lang. Sabi nga ni Solomon, nakakapagod din ng kaluluwa ang gano'n. In the last chapter of Ecclesiastes, chapter 12. Just imagine the fullness of God dwells in our Lord Jesus Christ. Diba? Tapos sabihin ng ibang tao, siya ay tao lang, siya ay teacher lang, siya ay propeta lang. Ikaw na may personal na relasyon sa Diyos, ang Panginoon mo ay the fullness of God and it dwells with your King. Amen ba doon, mga minamahal? Gamitin natin yung salita, proud ka ba na sinasamba ang Panginoong Jesucristo? Kahit ano pang lumagay sa sitwasyon mo ngayon, no one can separate us from the love of God. Gutom, hirap, anghel. Nasa Romans chapter yan. 8. Diba? Siphayo. Malalim na Tagalog. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yun? Nasisiphayo kayo. Parang
Ang tingin mo sa buhay, ang dami namang what? Alive. Kindergarten, uuwi ng bahay. Ay, buhay. Parang napanood niyo yun. Kinder, nag-aaral ng eskwela, pag-uwi niya, nabuntong siya. Ay, ang hirap ng buhay. Eh, paano pa kung mabubuhay yun hanggang 50 years old? Kinder pa lang, bigat-bigat ng bag, pag-uwi, ganun na. Napapaganda ba tayo sa araw-araw? Just imagine, the fullness of God is in Christ, and Christ is your Lord, your friend, your Savior. Ang kulang kasi sa atin, minsan yung tunay na pagsambang malalim sa Kanya. Di tayo lumuluha sa Kanya, hindi natin hinahanap siya passionately. Umilipas lang pagising mo sa umaga, hindi mo binubuklat ang iyong aklat. Go back to the Puritans. We are not doing this for the sake of works, because the works is already finished by our Lord Jesus Christ. But somewhere along our history, meron tayong Puritan, Reformed Puritans. Na very pagising nila, mahal nila ang Panginoon. Minomortify nila ang kanilang buhay to kill sin every day. Not to pay for sin, but because they so much love Jesus Christ. So much respect Jesus Christ. At tama yung kanilang theology, pero ginagawa nila yun because what is important for them is the intimacy with that important person. Christ is the most important person in our lives. Amen po ba doon? But you never talk to Him. Yan ay sermon ni Pastor. Minsan barkada natin, kaya natin kausapin ng 2 oras. Kaya natin manood ng Spider-Man 2.5 hours. But talking to Jesus Christ for 15 minutes, you are bored. Tapos sasabihin mo, He is the most important person in my life. Nangungusap po ba yun? Nasa sasakyan kayo, nasa bus kayo, mga kabataan. Imbis na sana nananalangin kayo sa moments na yun. Yung mga junks na pinakikinggan natin sa ating mga notification. Hindi masama yun, pero enjoy Him, be satisfied with Him. Hanapin mo siya. Kung bibigyan ka na ikalawang buhay, ikatatlong buhay, mahalin mo si Kristo. Ika-4 na buhay, mahalin mo si Kristo. Ika-5 buhay, mahalin mo si Kristo. Yung natin ang buhay ninyo, mahalin si Kristo. Yun po yun. Mga minamahal. Salvation rests upon Him dahil siya ay Diyos. Spiritual need, He can provide sa ating buhay. Na-pray na nga lang yung elder mo kanina, yung adoption, yung hope, spiritual life. Salamat sa kanyang prayer para pinalo up ko na lang ng message ngayon. Just imagine our justification in our Lord Jesus Christ. He made us righteous. Makasalanan tayo, pero ang trato sa atin ng Ama ay matuwid na. Ano pahanapin mo kay Kristo? Hindi ka na magpapakahirap mamatay sa relihiyon para lang maabot ang Diyos. Tinapos na niya. Amen ba daw? Gusto niyo pa bang gayahin niyo nagpupunta sa Pampanga, papahirapan yung katawan niyo para lang maabot ang Diyos? Pag-araw ng mahal na araw. Kaya gagamitin niyo ba yung Muslim? 5 pillars of faith kailangan gawin, makapunta sa Mecca para maabot ang Diyos. Gayahin niyo ba ang Iglesia ni Cristo? Lahat na lang ng pagbabayad sa Diyos sa mabubuting gawa. Ibang relihiyon, ganun gagawin para maabot ang Diyos. Tayo, pinrovide niya ni Jesus Christ yun. Ano pa kailangan natin? Spiritual victory. Sabihin mo, spiritual victory. Mamumuhay ka, wala kang joy. Umuhay ka para kang talunan. Umuhay ka para kang pinagmaksakan tayo ng sanlibutan. Kaya may spiritual victory na. Kaya masabi ko sa inyo, nagre-review ako ng 1 Corinthians chapter 15. Just imagine, one day may glorified body ako. Kahit hindi na kompleto katawan ni Mrs. dahil naalis na ibang part. O pagdating doon, glorified body. At naghihintay yun sa kanyang mga anak. Sa matter of time. Naiinim ka po ba kayo? Yung kaya si Kuya Mato, kinausap ko kanina, malapit na Pastor. Tagal pa. Pag-pipray ko, tumagal pa.
Let's enjoy Him. Let's be thankful na meron tayong ganitong spiritual victory. Amen? Pangalawa, sabihin nyo, Christian confidence. Ang buhay, puno-puno ng uncertainties. Hindi mo alam ang bukas, kung may pera ka pa, wala na. Nauubos din naman ang pera ng tao. Tama, hindi. Ayaw yung parang puno kayo ng pera. Nauubos din ang ating pangailangan. May difficulties ng buhay ng tao, may hardship. May mga unmet needs tayo dito sa lupa. In uncertainty, sabihin mo nga, He is Lord. In difficulties, He is Lord. In our unmet needs, He is Lord. May confidence tayo. Ang daming pangako ng Diyos sa inyo. Yung pag nagde-daily, ano nga kayo kay Ate Adela, di ba? Yung pagka Monday, pinapalanan tayo. Pag every morning, ng Sunday, yung mga needs natin na magkaroon ng confidence, tumingin kay Kristo, maghintay kay Kristo, mag-provide si Kristo, manalangin kay Kristo. Tapos may konti kang problema ngayon, Pastor, nahihirapan po ako harapin ang problema ko. Why not practice that Christian confidence? Sa palagay niyo ba, mamamatay ka ngayong araw? Agutom. Sino sa inyo hindi kumain kanina umaga? Taas ang kamay. Pakita kita, umuuya ka kanina. Ang hinabahan. In Him, we have confidence not in ourselves. Kaya hindi tayo magmamalaki, na kumpleto tayo sa mga diskarte natin, sa gagawin ko, sa mga pamamaraan ko. Huwag mo pagmamalaki sa Diyos na sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sabi mo, ako bahala. Ang Diyos ang bahala. Stop looking ultimate fulfillment elsewhere. People listen. Stop looking ultimate fulfillment elsewhere. It is in Christ. Amen ba doon? So, pupunta pa ako ng Australia. Andun yung land of milk and honey. Hindi ko naman kayo sasawayin dyan. Pero wala doon, kay Kristo. Baka ma-disappoint ka. Wala sa lugar. Wala rin sa tao. Wala sa misis ko, wala sa anak ko. Wala sa magiging mga anak nyo. Akala nyo ba ang mga anak natin, pagtanda natin, susuportahan tayo? Hindi natin alam yun. Kung tutulong, tutulong. Kung hindi tutulong, nag-usap na kami ni Candice, paano tayo dalawa sa buhay natin kung hindi tutulong? Hindi ko naman kinaponsensya si Jai kung makakatapos. Kung tutulong, praise God. Kung hindi kami humingi. Alam niyo, kahit kaya hindi kami humingi sa anak eh. Kahit kaya hindi ako humingi ito sa panganay ko eh, kahit may pera siya eh. Hindi namin ugali mag-asawa yun. Titiisin namin. Ba't kaya ganun? Anak, kailangan ko namin, hindi ko talaga nagawa yan. Sabi ko, lumaki talaga ako na talaga hindi. Sa totoo lang, hindi nga ako marunong mag-utang eh. Walang kasaysayan sa buhay ko. Kayo, nagpapahiram kayo. Kaya walang kasaysayan sa buhay ko na lumapit na parang, utangin mo nga ako. Wala. Kasi kahit magutom ako, titiisin ko kasi meron akong confidence. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Ito, listen carefully sa inyo na sumusunod sa Panginoon. Kami ni Candice. Imagine mo si Ate Candice ninyo, nung ma-assign kami dito sa Laguna, baligtad eh. Nagtatrabaho siya sa BPI. Listen, nag-resign siya sa BPI just to be with us here. Resign siya. Pero alam niyo naman nangyari, mabigat ang buhay ng araw. Mabigat ang buhay ng araw. God provided the work for her. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-open yung video sa kanya. Yung mga provision eh. Pero pag mayroong tawag ang Diyos, tara sa Laguna, makinig kayo mabuti. Inuna namin yung tawag ng Diyos sa Laguna. Hindi mo lang nag-isip si Candice, pupunta tayo doon, ganito. Punta tayo doon, mag-resign ako. Ganun, baliktad eh. Di ba ngayon, kailangan mag-work up ko para masustain ang anak ko ng Panginoon. Di ba may ganyan tayo? Siya ay, at ako ganun. Pupunta tayo doon. Tapos na magkaroon ng problema, makinig kayo mabuti, sunod lang kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Pag inuna mong sumunod sa Diyos, saka ang Diyos makikita mo na nagpo-provide, hindi mauubos ang iyong pangailangan.
Amen ba doon? Ayun, marami gusto sumunod sa Diyos, makinig mabuti, kaya isisettle muna nila sa kanilang magagawa. Ang plano mo, ganito kaliit. Yan ang plano mo, ganito kaliit. Ang plano ng Diyos, lahat ng bulaklak na yan sa buhay mo. Kung sumusunod ka lamang. Kaya lang, tatakot ang tao. Nininervous ang tao. Gusto niya sa plano sa buhay niya, isang bulaklak lang. Paano makikita the confidence in Christ? Na makikita mong siksik-likli umaako. Hindi lang pangailangan natin material, kundi naniniwala ba kasi sinasabi? Pero didiskartehan mong buhay mo, tama o hindi? Kasi nature mo eh. Pero nasubok mo na bang, hakbang muna ako. At ang Diyos ay magpuprovide sa pangailangan. Sabi niya kay Abraham, iwanan mo ang iyong iwanan mo ang iyong bayan. Eh, may mga lupain na siya doon, may mga bakahan na siya doon, may mga tupat kamedyo na siya. Eh, nakahalinig siya sa Diyos ng boses, iwanan mo ang Chaldean country mo and go to the land of I will make your susunod o hindi. May hamon nga ako kay Candice na ganyan, paano na kung hamunin tayo ulit? Kaya mo pa kaya? Sa sitwasyong yung spare parts mo, busog-bus na. Kaya mo pa kaya siya? Ba may gano'n? Nasa buhay nila eh. Hindi sila nakatikim ng natikman namin ni Candice birthday. Punta kami ng Baliwag. Kasi nasa bundok ako ng naka-assign ako. Sabi ng Baliwag, kailangan nila ng mga gagawa. Paalam ako after 4 years sa that church. Ito na, mag-aaral ako. Pero hindi ako inaalok doon ng kahit anong posisyon. Basta lilipat lang ako doon sa mother church. Walang posisyon, walang pastor, walang kahit ano. Basta ako na nagpe-pray ako, doon ako nililid. Bumalik doon. Walang kahit ano. Wala talaga, walang offer, wala kang gagawin dito na kahit ano. Pagdating ko sa mother church ko, doon di sa kaya ko Baliwag. Kasi tinanggap ko yung magagawa doon. Alam niyo yung magagawa doon. Nakita ko, yung mga panahon na yun, nawalan sila ng tagalinis, tagadamo, tagadilig, tagalinis sa church. Sabi ko kay Candice, total naman may trabaho ako sa BPI. Okay lang ba sa inyo? Asawa mo eh, ganito sitwasyon ko. Sa isang banda, tawag ko doon, caretaker. Tinanggap ko. After nag-caretaker ako, kulang sa gawain, pwede ka ba mag-preach? Basta, ikaw naman, pastor dati, kulang sa preacher, inassign ako isa mag-preach. Nung mag-preach ako, nag-aaral ako mabuti, ginabisado ko yung aking... Ginabisado ko. May umatin doon na foreigner. Kaya kayo mabuti. Sabi niya, nag-preach, pero hindi nag-aaral, nabilinis ng church. Binulungan ako. Katapos niya nung... Minute talaga ako, sa umaga, minute ako. Sabi niya, are you willing to study? Sabi niya, ako bahala, sagot ko lahat. Tinagot lahat yung aking pag-aaral. Diba, hanggang sa master ko, siya nagbabayad. Yung church ang nagbabayad nila. Wala sinagot yung Baliwag doon, pero sumunod mo na kasi ako eh. Tapos nakita ni Candice, talaga palang gumagalaw ang Diyos. Eh siyempre, sumunod ka eh. People, are you listening sa mga confidence natin ngayon? Kadalasan kasi tinatrabaho muna natin eh. Kukunin natin sa Diyos yung isang bulaklak na ganito. Baka maubos yung bulaklak. Eh, ang plano ng Diyos kayo, yung mga buong garden ang ibigay sa iyo. Ang nasa isip mo ito lang, kaya lang, kailangan mong gawin ay sumunod sa Panginoon. Eh, maraming dinaanan sa akin si Candice. Eh, buti na, hindi ako hiniwalayan. Kasi, ito ng Panginoon, ganito, tara sa Baguio. Ayun, wala naman nag-aalok sa akin doon, mukhang mahinga lang ako doon. Pagpunta ko sa Baguio, hindi naman ako napahinga sapagkat yung isang church, pastor, kailangan ng preacher. Pwede mo ba kayo pumalit sa akin bilang pastor kasi bababaaw ako ng Batangas? Sa Baguio Church, ano? Hindi nakapitong buwan ako doon. Yun din ang role ko doon, magturo.
To make the story short, tumawag sa akin dito ang Laguna, alam niyo na. Sa mga classmate ko, tinawagan ako, Pastor, join me, kailangan ko, kasi laki ng church namin, ano mo yung church, laki. Bigyan mo ako ng isang buwan, pag-pray ko. Doon nag-resign natin kami. Kasi nakita namin, ang promise nila, ang ganda, bahay. Uy, ang promise nila, bahay. Lawas. Ang ganda, sabi ni Candice, kahit maliit lang na ganyan, mag-resign ako, tutulungan kita, full test. Hindi ko akalain. Pagbaba, may plano pa ng ibang Diyos. Sabi ko, Lord, sumunod kami, pero luha ang dala-dala. Pero my wife, and I really play hard. Hanggang siya sa video, laging mapagmahal ang shepherd sa atin, dito tayo nag-settle down. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nagkikwento ko sa inyo ng konting testimony, so stop looking ultimate fulfillment nyo elsewhere. Di ba, churches, huwag titingnan ng churches. Council, huwag titingnan yan. Ang tingnan ninyo, ang inyong, sabi nga yung message ninyo, Ate Adeline kanina, very beautiful, Ate Adeline. Saan tayo tumingin? Saan po, mga minamahal? Are you listening? Kaya tumingin doon. Paano ng pag-aaral ng mga anak ko, maliliit na. Ipo, are you listening? Paano na si Chabong? Magma-master degree pa yan, doctorate. Hindi kayo makuha na si Marvin? Hindi, ito ka. Di ba, simula baby, dala ko si Chay Chay dito. Di ko kalahin ngayon na isang taon na lang. Purihin ng Panginoon. Di ba katapatan ng Diyos? Nakikinig mo ba kayo? Huwag mong barasuhin. Kasi plano mo, ito na naman si Pastor, ito lang ang plano. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos, mas maganda pa sana nangyari sa iyo o mangyayari sa iyo. Malapit na matapos, we have everything we need for life because of Christ. Hinig mabuti. Gabi, tanta, makinig kayo mabuti. Naglalaro kayo dyan. We have everything we need for life because of Christ. Diba? We can lose possession. Listen, we can lose popularity. We can lose position. But if you have Christ, you are not a loser. You have everything in Christ. Kikinig pa kayo. Ayaw pupuntong hininga ako sa inyo. Life begins with Christ. It continues in Christ. It will end in Christ. Huwag mong pagyabangan ng Diyos yung kakayahan ka. Without Him, John chapter 15, if you don't abide in Him, you will lose everything. Kaapit ka sa Diyos. Ang mahalaga, ang Diyos kinakapitan ka. Yun ang reform in Christ. People loving me. Do you know what our greatest treasure? Ito, matalino ko, yan ang greatest treasure ko. Ito, madiskarte ko, yan ang greatest treasure ko. Pinagmamalaki natin. Pastor, bata pa ako. My age is my greatest treasure. Marami pang bibigay sa akin ng Diyos. Huwag mo yun ipagmalaki. Don't boast about it. Your greatest treasure is Christ Himself. Kaya maraming sumasabit sa buhay sapagkat si Kristo ay tila-tila lamang ang trato nila kay Christ. Our confidence is not our abilities. Stop saying the words, pride and boasting of the world. I can handle this. Hiyabang ng tao. I can handle this. I can handle this. Ganyan tao. I can handle this. Sabi nga ng Proverbs, not according to our plan. Marami kang plano pero masusunod pa rin ay ang ating Panginoon. This is the reality you will discover. In this very moment that our own strength is not enough. Alisin na natin yung yabang natin dito sa mundong ito. Our own strength is not
hindi nga makakaabot. Kung nasa ganito ko ngayong sitwasyon ngayon, it is the opportunity. Kung may mga hirap kayo sa buhay ngayon, may pagod kayo sa buhay ngayon, this is the opportunity for us to discover the sufficiency of our Lord Jesus Christ. Amen po ba doon? He holds the future. Yan po yan. God sent His Son. They call Him Jesus. He lived and died. Tama ba yung pronunciation? Chorus na tayo. Because He lived, I can face. Kantahin mo nga yan worshipfully in the very presence of God. Because He lived, I can face tomorrow. Because He lived, all fear is gone. Because I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Kahit simpleng statement ng awit, yun po ang ating pride sa heart, mga minamahal si Kristo. We can lose everything. And that is the reality today. People listen. We can lose everything today. Health, possession, opportunities of life, property, we can lose everything. But if Christ is in your life, He will never ever leave you. He will never ever forsake you. Amen ba doon? Naniniwala kayo doon? Sana akong palakpak sa ating Panginoon. Hindi tayo galit. Tayo nasa passionate mode lamang. Remember the garden prepared for us. The garden, beautiful garden of God. Don't settle for 2 or 3 flowers of life. Settle for that beautiful garden ng mga bagay na naroon ng Panginoon sa Kristo. Tayo po ay manalangin. Meron po tayong awit para yan. Kaya nyo bang awitin yung dito silip? Mahahabol kaya yan kung hindi naman. Okay rin naman. Wala naman na-prepare. Kung meron tayong kopya niyan, okay naman. You are our Emmanuel, Panginoong Jesucristo. That God with us. Katulad ng panalangin namin ni Gandhi sa inawa ay maging panalangin din ng mga miyembrong dumaraan sa mga pagsubok na samahan niyo lamang kami at kahit saan niyo kami dako ay susunod kami. Tulungan niyo kami makita, Panginoon, ang iyong pangako katulad kay Isaiah. Here I am, sent me. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita that you orchestrated everything under this planet. Even though we walk to the valley of shadow of death, we will fear no evil. We are complete in Christ. Spiritually, O God, you settled everything and established everything. We are inheritors. A complete inheritance from God. It will be with us and we will possess it. Sa takdang panahon na lilisan kami sa sanlibutan ito. Dito pa lang na nasa lupa na kami, tulungan mo kami. Hawakan ang iyong pagpapatawad. Hawakan ang iyong reconciliation. Hawakan ang iyong justification. Hawakan ang iyong promises that you will indeed be with your people. Forgive our lack of faith na parang tingin namin ang mundong ito ay we are alone. Tingin namin sa mundong ito ay parang kami lang ang lumalakad na hindi ka kasama. Palakasin mo kami, Panginoon. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, that ang lahat ng daya ng kaaway para palabuin ang aming mata. Para kami ma-distract. Para hindi namin matingnan ang Panginoon ay aming dinudulog sa mga araw at sandaling ito.
Naway tumamis ang aming paningin na makita namin kumpleto na ang lahat kay Kristo. We don't need anything if Christ is in us. Help us to see that He is the one providing for our need, orchestrating our need, planning for our needs, for our children, for our future. Tulungan mo kaming humakbang sa bagay na hindi namin nakikita madalas. For us to see your heart that is delighting with people with faith. The things that hope pour na mga heart namin ay already established na kay Christ. At gusto mo lang makita yung aming paghakbang na mayroong kasiyahan ng pananampalataya. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa lack of faith and appreciation to see what you are preparing for us. Indeed, all things will work together for good for your people because we are already in the victory in our Lord Jesus Christ. Establish in our heart the great confidence na lumalakad sa lupang ito. Ang dami naming dahilan, ang dami naming katwiran sapagkat kami natatakot, sapagkat kami nininervous na hindi namin nakikita o uncertain ang future. Durugin niyo po ito sa aming mga puso. Create in our hearts that great confidence na talagang ikaw ang namamahala sa aming mga buhay. Pinapatakbo mo ang aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoong, makita kung paano mo kami hinahawakan. Strengthen your people. This is my prayer for your people at Shepherd's Heart. Palakasin nyo ang kanilang loob. Alisin nyo ang kanilang sariling ipinagmamalaki. At makita nila ang buong namamahala ng kanilang buhay. At ganap ay ikaw, Panginoon. Ama, kaus-puso akong nananalangin. Alam ko pong hirap din dinadaanan ng kapatiran. Presyo sa kanilang tatrabaho, pamilya, buhay-buhay. But you become human like us, na katawang tao ka, to empathize with us, to feel us, to experience what we are experiencing. At nangako ka sa aming buhay, hindi mo nga kami iiwan at pababayaan. Nawag umuwi ang mga miyembro mamaya na may lakas, makita nilang may Diyos na totoo. May Diyos na hindi nagpapabaya at may Diyos na umahawak na kanilang buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi niyo.